Ngayon ho, mga bossing, eto. Saan ba yun? Tayo hong lahat, mga kababayan. Wait lang ha. Sir, were you part of the... Wait lang. Tayo hong lahat, mga bossing, sabi natin, sino ba kaya talaga ang nagsulat, no, nung affidavit ni Gutesa? Kasi madami ho sa atin ang nakapansin, mga boss chief amo sir, na yung kung paano, no, ipaliwanag ni Gutesa yung kanyang affidavit, parang hindi ho tugma. Halatang halata na hindi siya yung nagsulat. Sabi ko nga ho pag ito pinaulit doon sa loob ng DOJ, etong kanyang affidavit, pag pinaulit to, malamang to hindi niya kayang ulitin Siguro isa rin ho yun sa dahilan kung bakit si Gutesa ho, mga kababayan, ay hindi naka-attend doon mismo o hindi umattend doon sa DOJ. Baka ulitin. Sabi ni Juanito, si Rocket, mga fabricator DDS. Ngayon ho, mga kababayan, eto ayan aminadong parte siya ng pagbuo ng salaysay ni Gutesa. Nagkakaalaman na, nalalaman na. Baka naman, ikaw mismo ang bumuo ng lahat. Kaya naman, yung tinanong na si Gutesa, kailangan mo ba ng witness protection program? Hindi daw. Pero yung nakasaad doon sa kanyang affidavit, mga bossing, ay kailangan daw ng witness protection program. Siguro mga ilang beses lang binasa ni Gutesa yan. O baka naman, no? Sabi niyo doon sa tao, ano lang yan, babasahin mo lang doon sa loob ng Senado. Baka ganun ha? Game! First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Yes. Sergeant Gutesa? Yes. Ang bilis sumagot, ano? First of all, sir, parte ka ba noong paggawa nung salaysay ni Gutesa? First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Yes. Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Bakit? Ano po? Kasi mga kababayan, unang labas ni Mike Defensor patungkol dito doon sa kay Sergeant Gutesa. Unang labas, ang kwento-kwento nila ng Marcoleta, mga bossing, is, kumbaga, si Gutesa lumapit sa akin, nakiusap na ilapit ko siya kay Rodante Marcoleta. No, kasi nga, si Rodante Marcoleta nandoon sa Senate Blue Ribbon Committee, etc. Ngayon ang typical na ganyan na nakiusap sa iyo na ilapit mo naman ako kay Marcoleta after na wala na no? Eto, Rodante, eto, kailangan ka daw nito kasi nga may isisiwalat siya diyan sa Senado. Wala ka ng Pero ngayon po, ang lumalabas, kasama pa siya doon sa sa nagsulat nung salaysay. Kasama pa siya doon sa gumawa nung salaysay. Di po ba? Sabi nga ni Sir Jorge Edralin, una, bakit mo kailangan tulungan gumawa ng affidavit? Correct ho. Di ba? Ang gagawin mo lang dyan nakaganon ka, malamang, sige, Boss Gutesa, gusto mo ba ng kape? Kung nasa bahay mo gusto mo ba ng kape? Sige. Kung nasa restaurant naman, orderan kita kape. Okay, sige. Yan. Tapos habang sumusulat. Ikaw naman, wala lang, tamang basa ka lang. Kahit po yung pagkakasunod-sunod nun, si Gutesa ang mag-aano nun. Kung papakialaman mo pagkakasunod-sunod, baka mas mali yung sa'yo. Or baka, sila talaga, yung kabuuan nun, ang may gawa. Kasi base po sa nakita natin, kung paano po binabasa ni Gutesa doon mismo sa Senado. Mali-mali po Di ba? Mali-mali ho, mga kababayan Keso yung nandoon yung sa ilang floor daw, pinanik yung 46 na mga maleta. Biruin mo yun, 46 maleta ipapanik mo tapos yung 35 hindi naman pala doon idadalhin o ibababa mo na naman yung 35. Tapos ang pagdeliveran nyo, ang pinagdalan nyo, kinukumpunin bahay. Anak ng tokwa. Sino tatanggap nun? Yung mga construction worker.
Halata ho kasi mga kababayan. Ngayon, eh syempre ho, dahil dyan sa pag-amin, ulitin ko ha, dahil dyan sa pag-amin niya na yan, yes, kasama siya doon sa paggawa ng salaysay. Malamang ho talaga, ipatawag yan. Tapos ano na naman sasabihin ng mga DDS? Naku, eto na sila. Imbis na si Martin Romualdez, yung kanyang yung kanilang imbestigahan at ipatawag, si Defensor pa ang ipinatawag. Ganyan na naman ang sasabihin nila. Di po ba? Ayun no, si Gutesa ang sinabi Martin Romualdez pero si Mike Defensor ang pinatawag. Kasi may mga ganito nasagot sila. First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Yes. Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Si Marcoleta. Natawa tuloy si Marcoleta, mga bossing. Anyway, since tumatawa ka dyan sa Gedli, Boss Marcoleta, ikaw yung susunod. Ano ba yun? Eto, si Marcoleta, sunod natin. Boss Marcoleta! Yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Ayan daw. Para i-discredit daw si Gutesa, mga kababayan. No? Ako hindi ko binlag to. Pero alam ko naman ho sa sarili ko na hindi sasabihin ni Gutesa yung mga ganito. Wala ho akong vlog na ganito na ang sinasabi is umamin si Gutesa na si Marcoleta at si Defensor ang nagpumilit sa kanila. Okay. Merong post sa isang page na At syempre same location si Marcoleta doon sa Net25. Magsusumbong. kung tawagin ay Kabayan Patrol. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Yan. Ano daw? Taong nasa likod ng fake news o paninira kay Gutesa iniimbestigahan ni Marcoleta. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marco. Wala ho katotohanan yun. Ako ho, mga kababayan, kailan ko pa ba nakita yun, Cherry? Siguro nakita ko na yun pero hindi ko ho binlag dahil alam ko hindi naman posible yung ganung mangyari. Hindi nga makita si Gutesa tapos biglang may ganyan. Tapos biglang sasabihin pinilit lang. Pero ang tingin ko ho dyan, mga boss chief mo sir, kumbaga ito namang dalawa Tingin ko lang ho yun ha. Posibleng mali, pwedeng tama din po. Kayo, ganun din naman kayo, di ba? Diyan sa comment section. Ang tingin nyo, sa nahalata nyo, sa nakita nyong kilos nila, doon mismo sa Senado ay halata na ngayon, may nag-utos. Di ba? Pwedeng mali tayo,